Sa buhay natin, may mga bagay talaga tayo na hindi ina-expect na mangyayari sa atin. Sa edad kong 27, naging instant nanay ako sa isang bata. At dahil sa isang litrato na napulot ko sa pants ng binibenta kong ukay-ukay, nagbago ang buhay namin. Itago niyo ako sa pangalang Mika. At ito ang mala-telenovelang kwento ko na hindi ko akalain na talagang mangyayari sa totoong buhay. Ito ang aking confession diary. Mga madam ganda, kunin niyo na itong blazer. Sosyal-sosyalan ng peg. Imay niyo na to. Pinindot-pindot ko ang bell at ngumiti sa camera. Kasalukuyan akong nagla-live selling ng mga ukay-ukay na tinitinda ko. Mga damit na hango sa China o minsan sa Amerika. Comment lang mga suki. Man cream blazer, kabog na kabog kayo dito kapag sinuot nyo ito, papasok ng opisina nyo. Masasabihan pa kayong CEO yarn? Tumawa ako ng lively sa live stream ko. Nagmodel pa ako at binalandra ang binibenta kong damit. Pagkatapos ng live stream, sobra akong napagod sa pagpapalit-palit ng damit at pagbalandra nito na parang isang ramp model. Masakit rin ang lalamunan ko kakasalita. Beb, ang dami nating benta ngayon. Salamat sa iyo ang galing-galing mo talaga. Masayang saad ng kaibigan kong si Luisa. Business partner ko siya sa ukay-ukay live selling namin. Kailangan magsipag, be. Alam mo naman, nag-iipon ako para sa pa-birthday party kay Nico. Hiling ng bata sa Jollibee daw. Ayoko namang biguin yung bata. Hiling pa rin ba ng inaanak ko yung lalaking nasa picture na nakagisnan niya ng daddy? Tumangutango si Luisa. Saka muling nagtanong. Oo, be. Bakit ko pa kasi nasabi sa bata yung picture na napulot ko sa pants ng ukay natin na daddy niya? Ayun tuloy. Hiling niya rin ito na sana umuwi na raw yung daddy niya at umattend sa birthday party niya. Bakit hindi mo nalang kasi aminin? May isip naman si Nico. Maiintindihan niya na yun. Be, hindi naiintindihan. Emotional supporting niya yung picture na yun. Masasaktan si Nico ng sobra. Hahanap pa ako ng tiyempo. Hay nako, ewan ko sa'yo, Mika. Kaliit na problema, pinapalaki mo. Maliit sa'yo kasi wala ka sa sitwasyon namin, Beb. Emotionally invested na yung bata sa picture na yun. Ba't mo kasi hinayaan sa ganun? Ayan tuloy, laki na ng problema mo. Paano kung deads na pala yung taong nasa picture? Kawawa naman talaga yung inaanak kong yun. Hay, Beb. Bahala na si Batman. Ako nang bahala dun. Yan tayo Bakit ba alam ni Batman na siya na ang bahala sa lahat? Napairap naman ako sa kanya. Pilosopo ka talaga. Nagtawanan na lang kami ni Luisa habang nag-sort at pack ng mga nabenta naming mga ukay sa live selling namin. Matapos ng mahabang oras ng pagla-live sell, may dala akong letsyong manok na paborito ni Nico. Sinundo ko siya sa pinag-iiwanan ko sa kanya na si Aling Pipay. Inaabutan ko na lang ang matanda ng pera. Siya rin kasi noong baby pa ito ang nag-alaga kay Nico. Mahal na mahal niya ang pamangkin ko. Anak siya ng aking ate Mina na namatay sa panganganak sa kanya. Kaya inako ko na ang responsibilidad kay Nico. Mommy! Humahangos ito ng takbo papalapit sa akin. Yumakap siya sa binti ko. Sumukot ako ng upo para magpantay kami. Niyakap ko siya. Amoy ko ang pulbos ng pambata. Sa tuwing tinatawag niya akong mommy, may parte sa pusong natutuwa at may parteng kinakabahan. Kasi tinawag niya akong mommy at may parte sa puso kong natutuwa at may parteng kinakabahan. Kasi alam kong darating ang araw na hindi ko na maitatago pa sa kanya ang lahat ng ito.
maging ang taong nasa larawang kinagisnan niyang daddy. Naku, ang baby ko, amoy araw pero mabango pa rin. Halika nga rito. Pinanggigilan ko si Nico. Humalakhak naman siya sa kiliting ginawa ko. Mami, stop na please. Nakikiliti ako eh. Kumalas siya sa bisig ko at tumayo sa tapat ko. Mami, madala ko pong favorite ko. Oo naman. Tiyan! Ipinakita ko ang supot na dala ko. Wow! Nanlaki ang mata niya at tuwang-tuwa ito. Nagpasalamat ako kay Aling Pipay sa pag-aalaga kay Nico. Umuwi na kami ng bahay namin at pinagsaluhan ang letsyong manok na dala ko. Kinabukasan, may kumatok sa pinto namin. Pagkabukas ko ay naroon si Aling Pipay. Mika, pwede ba naming mahiram si Nico ng 2 araw? Bakit po? Susunduin kasi namin si Bekbek sa airport. Magstay kami sa hotel sa Maynila. Kilala ko naman si Bekbek, anak ni Aling Pipay na nakapangasawa ng Canadian. Naku, sure ka ba, Aling Pipay? Medyo makulit tong si Nico at nakakahiya rin kay Bekbek. Baka makulitan yun. Ay, sanay na ako sa batang yon. Saka matutuwa yung si Bekbek. Makikita niya ulit si Nico na malaki na. Baby pa lang kasi siya noong huling makita niya si Nico. Nakita ko naman ang sinseridad ni Aling Pipay at nagpapasalamat ako na mahal niya si Nico at tinuturing na parang isang anak. Kaya pumayag na ako at saka masaya din si Nico na naikukwento yata sa pamangkin ko ang anak ni Aling Pipay. Kilala kasi nito ang bata. Isang hapon, habang nagla-live selling kami ni Luisa, may nagpadala sa amin ng isang invitation para sa isang exclusive bar sa May Alabang. Sagot lahat ng nag-send ng invitation ang gastos. Mukha namang legit kasi hiningi ang email ni Luisa. Deserve natin to, be. Tara, let's! Punta na tayo! Okay lang naman. Wala naman si Nico, kaya pumayag na ako. Kinagabihan, medyo nanibago pa ako sa pagpasok sa bar dahil ang huli kong pasok ay college pa. Be, ang mahal dito. Huwag kang mag-alala, be. Malaki ang kita natin ngayon. My treat! Order anything. Put it on my tab. O diba, ang sosyal? Para ka talagang sira. Kahit hindi pa natin sure kung legit ba to. Be, legit to. Tara! Maghanap ka na rin ng candidate, daddy. Baka nandito na yon. Luka-luka. Napailing na lang ako. Nagkanya-kanya na kami. Umupo ako sa may bar at nag-order ng cocktail mix. Hindi ko namalayan. Sa sobrang sarap ng iniinom ko ay nakatatlo o 5 na yata ako. Legit nga, hindi ako pinagbabayad. Sa dami na yata ng nainom ko, medyo nahihilo na ako. Meron namang tumabi sa aking lalaki sa may bar counter. May malay pa naman ako. Okay, tousle hair, annoyingly and dangerously smile. 2 unbuttoned shirt at parang pamilyar na itsura. Lasing na ba ako? Bakit parang may kamukha ka? Or nakita na kita somewhere? Ngumiti siya sa akin, yung ngiting ang lakas ng dating. Is that your way of flirting? Kasi papa-flirt talaga ako sa'yo. Lumapit siya. Yung lapit na isang dangkal na lang at mahahalikan ko na siya. Are you looking for someone or me? Kasi matagal na kitang hinahanap. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung dala ba ito ng alak o nag-i-imagine lang ako na may kausap akong guwapong lalaki ngayon. Pero sa kabila ng paghanga ko, inirapan ko siya at bumaba ng bar stool. Nang pagbaba ko,
ay bigla akong nahilo. Pero hindi ako natumba nang may kamay na humawak sa braso ko. Hey, careful. Ipiniksi ko naman ang kamay ko at nagpagewang-gewang na lumakad patungong CR. Nagsuka ako, matapos ay naghilamos at nag-retouch na rin kahit lagpas ang lipstick. Carry na. Paglabas ko ng CR, naroon na naman ang lalaki. Miss, are you okay? Hindi ako okay sa totoo lang. Masakit ang ulo ko at nahihilo pa rin ako kahit naisuka ko na ang iba. I'm fine. Nilagpasan ko siya na parang hangin pero hindi nagpatinag ang lalaking kanina pa nangungulit. You're not okay. Come with me. Gusto mo bang magpahangin para mahimasmasan? Napangiti ako ng maloko. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa kanya. Dala iyon ng kalasingan. Sa hindi malamang dahilan, sumama ako sa kanya at hindi ko alam kung saan niya ako dinala. Malaya niyang nagawa ang gusto niya at nasuko ko na rin ang pinaka-iniingat-ingatan kong bataan. Sobrang laki at haba ng kaniyang armas. Sa una ay napaka-gentle niya. Naramdaman niya siguro na virgin pa ako, kaya marahan ang mga galaw niya. Sa totoo lang, NBSB ako. Nang mahimasmasan ako, doon ko na-realize ang lahat. At doon ko rin naalala kung saan ko nakita ang mukha niya. Siya pala ang nasa picture na kinikilalang daddy ni Nico. Magra-round 2 sana kami nang sumigaw ako habang siya ay nasa ibabaw. Ikaw nga! Sa punang dalawang palad ko ang kanyang mukhang gulat. Ha? Nakakunot noo siya at ang mata niya ay halatang naguguluhan. Ikaw yung nasa picture! Umalis ako sa ibabaw niya at tumabi sa kanya. Hindi na ako nagdalawang isip pang ikuwento ang pinakatatago kong lihim. Saka nakiusap kung pwede siyang magpanggap na tatay ni Nico hanggang sa birthday party lang niya. Sige, pero may kondisyon ako. Hindi ko inaasahan ang sagot niya, pero mas hindi ko inaasahan ang kanyang kondisyon. Kapalit nito ay magpapanggap kang girlfriend ko sa parents ko. Nakipag-deal ako sa kanya na hindi iniisip ang kahihinatnan ng padalos-dalos naming desisyon. Sa totoo lang ay para akong nakipag-barter trade lang. Sige, deal. Nagkamayan kami. Ano pala ang pangalan ng asawa ko? Namula ako sa tanong niyang iyon. Ha? I'm Mika. I'm Sean. Dumating ang araw ng birthday party ni Nico sa Jollibee. Habang nag-aayos ng mga party loot bag, narinig ko naman ang usapan ni Nico at ang mga kalaro niya. Darating si daddy ko ngayon, sabi ng mami ko. Kasing gwapo ko raw ang daddy ko. Sino? Yung daddy mo sa sundalo daw, sabi ni mami mo? Oo, hindi na siya magpa-fight sa mga terrorist kasi uuwi na siya ngayon, makakasama na namin siya. Ang saya naman nun, Nico. Mabuti makikita mo na ang daddy mo ngayong birthday mo. Oo nga, happy na ako ngayon. Halos mangilid ang luha ko. Ngayon ko lang nakitang super saya ni Nico. Sinalubong ko naman si Sean sa labas. May dala itong malaking regalo para kay Nico. At grabe, sobrang guwapo talaga ng taong ito. Kahit simple lang ang damit na suot. Naka-polo shirt lang ito na light blue at straight jeans and white sneakers. Akala ko hindi ka sisipot. Hindi ko pwedeng mamiss
ang birthday party ng anak natin. Saka, gusto ko rin makita ang maganda kong asawa. Medyo nag-init ang mga pisngi ko sa kanyang sinabi. Kaya't nasiko ko siya ng bahagya. In character ka naman masyadong maging asawa ko. Pagkatapos nito, balik ka na ulit sa Iraq para lumaban sa mga terorista. Grabe ka naman. Pwede naman nating totohanin to. Kinain nga kita nung 1 linggo lang. Ha? La, tara, pasok na tayo. Gusto ko na makita yung anak kong si Nico. Nang makita ni Nico si Sean, sobrang tuwang-tuwa ang bata. Nagpakarga kaagad dito si Nico. Nang makita ni Nico si Sean, sobrang tuwang-tuwa ang bata. Be, saan mo nahugot yang si Sean? Kamukha niya yung nasa picture ah. May resemblance din sila ni Nico. Teka, paanong nangyari yun? Hindi ko rin alam, be. Ang mahalaga ngayon ay masaya na si Nico. Pinapasok namin sa buhay namin si Sean. Ganoon din naman si Sean sa amin. Isang architect si Sean at meron siyang architect firm. Kapag nagla-live selling ako, minsan dinadala ni Sean si Nico sa office niya at doon nagbabanding sila na hilaw na mag-ama. Minsan iniisip ko kung tama bang pagkatiwalaan ko si Sean. Pero sa bawat sundo niya kay Nico, sa bawat tahimik na pag-aalaga niya sa amin, doon ko unti-unting piniling magtiwala. Dumating naman ang araw na ipapakilala niya na ako sa parents ni Sean. Nagulat ako kasi pumasok kami sa isang exclusive subdivision at ang lalaki ng mga bahay na nakita ko. Mas lalo akong nawindang nang huminto kami sa isang mansyon. Relax. You're so beautiful. They will love you. Hawak sa akin ni Sean sa nanlalamig kong kamay at marahan itong hinalikan. Tumango lang ako at ngumiti para itago ang kaba. Nakilala ko ang ate ni Sean na si Zairi, ang kapatid niyang bunsong lalaki na si Samuel Jr., ang mommy at daddy niya na si Tita Rosalie at Tito Samuel Sr. Sa totoo lang, mababait naman sila. Pero hindi ko ina-expect nang pinakilala sa akin ni Sean ang twin brother niya. Nanlaki ang mga mata ko nang kaparehas na picture na meron si Nico ang nasa picture frame. Si Zion, namatay siya 8 years ago sa isang car accident sa Amerika. Hindi ako nakapagsalita. Hinayaan ko siyang magkwento. Naikwento niya sa akin bago siya umalis. May girlfriend daw siya. Mina ang pangalan. Matagal ko na kayong pinahanap. Ibinilin kasi ng kapatid ko sa akin ang mag-ina niya. Hindi ko rin alam kung paano makakalapit sa inyo noon. Dahil nasa isa akong toxic relationship. Ngayon lang ako nakawala. Kinuha niya ang kamay ko at mahigpit itong hinawakan. Kung okay lang sa'yo, pwede ba tayong maging tunay na pamilya? I love you both, Mika. Ayokong lumaki si Nico na hindi niya kilala yung ama niya, ang tunay niyang ama. Naramdaman ko ang panginginig ng kamay ko sa hawak ni Sean. Para akong nawalan ng boses. Ang tagal kong kinimkim ang takot na baka isang araw may magbukas ng pinto at bawiin si Nico sa akin. Hindi ko inakalang ang magbubukas pala ng pinto ay hindi para agawin siya, kundi para makauwi siya sa tunay niyang pamilya. Kaya pala, kamukhang-kamukha mo yung nasa picture. Tumango siya. Kita ko ang pangingilid ng luha sa mata niya. Yung pagkikita natin sa bar, planado yon. Ako ang nagpadala ng imbitasyon, pero hindi ko planado yung may nangyari sa atin kasi hindi ko napigilan ang sarili ko.
Hindi nasabi ng kambal ko na may kapatid pala yung girlfriend niya na maganda. Nahihiya siyang napangiti. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong sasabihin. I'm sorry, Mika. Ayokong i-pressure ka. Pero kung sakaling may nabuo sa pinagsaluhan natin noong gabi ngayon, pananagutan ko kayo. Alam kong mabilis to para sa'yo. Pero mahal na kita kahit dati pa. Oo, mabilis ang mga pangyayari sa amin ni Sean. Palay na ang lumalapit, tutukain ko na lang. Diyos mio, aarte pa ba ako? Kaya nilapitan ko siya at hinalikan. Agad naman siyang tumugon. Isang mainit na halikan ang pinagsaluhan namin. Ngayon, hindi na ukay-ukay ang laman ng bahay namin. May mga blueprint na rin sa mesa, mga laruan ni Nico at ang baby brother niyang si Zion. May kasamang 2 hard hat na binili ni Sean para mini architect daw silang magkapatid. Alam kong nagsimula sa maliit na kasinungalingan ang kwentong ito. Siguro, nawalan na lang ako ng choice. Pero ang natutunan ko na minsan ang tadhana ay hindi madaya. Yung akala mong wala na kasi nagkamali ka, pero kung magtitiwala ka lang, iyon pala ang tamang daan para sa'yo. Sana ay mahanap nyo rin ang tamang tao para sa inyo. Balang araw din, masasabi namin kay Nico ang lahat tungkol sa kanyang tunay na daddy. Muli ako si Mika at ito ang aking Confession Diary.